Lahat tayo apektado sa underperform na economy ng ating bansa ngayon. Marami tayong pwedeng i-point out na factors kung bakit nangyayari itong mga bagay na to ngayon. At maglalatag ako ng tatlong classification sa pinaniniwalaan ko, tatlong classification ng Pilipino, klaseng demographics na pinaka-apektado at nararamdaman yung pulso sa kung anong nangyayari sa ekonomiya natin. At isi-share ko yan dito sa video na to. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ko nga pala si Kyle at boses ko ito as isang mamamayang Pilipino. Okay, start na tayo. Isa sa mga classification of demographics na pinaka-apektado sa nangyayari ngayon ay ang ordinaryong manggagawang Pilipino. Dati, na-try ko na ding maging hard labor. Naging banana chip cooker ako. Na-try ko na yung maraming mga hard labor din ng mga trabaho. At alam naman natin, hindi sa pagkakaila at pinaka-transparent at talagang obvious yan na mga hard labor dito sa ating bansa, especially kapag nagsisimula ka pa lang, talagang barely minimum. Below minimum talaga yan. At minsan, pahirapan pa maging minimum. Kaya nung mga panahon na yon, maliit pa yung purchasing power ng mga hard labor. Kulang. Kahit ako sa sarili ko, kung bubuhayin ko yung sarili ko sa ganung estado ng buhay ko dati, hindi ko ma-i-imagine kung kaya ko bang i-sustain yung sarili ko. Makakain ba ako ng masustansya? Mabibili ko ba yung kailangan ko? Makakabayad ba ako ng renta? Lahat. Baka hindi na. Kung iisipin ko yung dati kong status when it comes sa purchasing power. How much more ngayon? O nag-i-increase yung minimum, o nag-i-increase yung mga wages, especially via legislation, kasi tinataas nga yun. Pero hindi sapat eh. Magkano ba yung mga ini-increase? 50, 20, barely 100. Kung maliit na yung purchasing power ko dati at nahihirapan ako, how much more sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino ngayong mga panahon na to? Yung mga nakaramdam talaga ng pinakadilubyong nangyayari ngayon ay yung mga ordinaryong manggagawang Pilipino na may hindi sapat na purchasing power. Sila yung nakakaramdam talaga ng aray. Tumataas na bilihin, hindi mapaliwanag na gobyerno, at talagang nagdurusa lahat ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino ngayon. Hindi generalize, talagang i-generalize talaga dapat. Kasi talagang lahat tayo apektado sa nangyayaring ito. At pinaniniwalaan ko, sila din yung pinakakawawa ngayong panahon na yun. Tatanungin mo lang yung sinong kilala mong hard labor. Tanungin mo kung sapat ba yung pangkain nila, nakakabay pa ba sila ng pangtustos sa pang-araw-araw sa mga estudyante kung may mga anak sila. O kahit na kahit binata yan, tanungin mo, alam kong hirap na hirap yan. Tipid na tipid yan sa sarili at sa buong pagka-lifestyle niya ngayon. Kasi nga, napakababa ng purchasing power, especially ngayon. Isa yan sa mga silang pinaka-apektado. Pangalawang classification ng Pilipino na nararamdaman ngayon, yung pinaka-aray, no? Pinaka talagang dilubyo ngayon sa ekonomiya, ay ang mga micro up to medium scale na businesses. Alam mo, may napapalibutan ako ng mga negosyanteng Pilipino na may community akong sinasalihan, yung mga social malupit group. Lagi ko sila nakakausap when it comes sa business. At isa sa mga pinaniniwalaan ko, kung gusto mong mapulsuhan ang purchasing power ng bansa o purchasing power ng isang syudad, malalaman mo yan if you're doing business sa lugar na yan. Kasi ikaw mismo ang nakaka first hand experience kung binibilhan ka ba o hindi.
May kwento ko sa inyo. Nung nag-start ako ng delivery business, nagkaroon ako ng pulso, nagkaroon ako ng idea kung gaano kawiling magbayad ang isang customer para magpa-deliver. At gaano karami sila dito sa syudad na tinitirhan ko. Totoo yung experience na kapag nagbi-business ka, napupulsuhan mo yung purchasing power ng tao. Kaya mas nararamdaman mo kung may mali sa ekonomiya o wala. May may mga negosyante Pilipino sinasabi, bare months na. Pag magpapa-bare months na, alam nila yan eh. Dapat papalo na sila, dapat marami ng customer. Dumadagsa na dapat customer niyan. Eh sa mga nakaraang 3 taon, 4 na taon, palagi nilang sinasabi na November na, December na nga, pero napakatumal pa rin. At hindi nila yun naranasan for the past years na nagnenegosyo sila. Naranasan lang nila yun sa this years lang, no? Mga 3 taon, 2 taon na makalipas hanggang ngayon. Ganon katumal. At hindi natin pwedeng i-invalidate yung experience nila yun kasi mga negosyante yan. Alam nilang tumal yung January tsaka February kasi ubos yung pera nung December tsaka New Year eh. So it's valid na wala masyadong purchasing na activity kapag January, February, March hanggang first quarter to second quarter. Na, alam nila yan. Pero mas alam nila na dapat marami ng purchasing o may purchasing transactions na o mas frequent na yung purchasing activity kapag third quarter to fourth quarter na ng taon. Kaya magugulat sila kapag buong taon tumal. At sila yung mga nakakaramdam talaga ng bakit sila yung nakakaramdam talaga sa pulso ng ekonomiya when it comes sa purchasing power ng market. Kaya sila yung apektado din, kaya kawawa din. Mahirap kayong i-sustain ang business. Mahirap mag-sustain kapag small or micro or small or medium ka. Kasi it's a cash flow game. Kapag natuyutan ka, out of business ka. Kaya talagang tipid na tipid sila ngayon kasi walang masyadong benta. Nagma-marketing talaga sila pero ano naman gagawin sa marketing kung walang pabili yung tao? Kung wala silang customer. Kasi sila yung pinaka-apektado din. Okay? Okay sila, dalawa na yon. Yung una, yung ordinary magagawang Pilipino. Pangalawa is yung mga micro to medium scale na business. Pangatlo at panghuli sa pinaniniwalaan kong pinaka-apektado ngayon sa mga nangyayari is yung mga nagbabayad ng tax. Sinabi ko na nung una, lahat tayo apektado. At lahat, may argumento din na sinasabi na lahat naman tayo nagbabayad ng tax because lahat ng mga binibili natin may VAT na nakapatong. And all mga businesses na binilhan natin is nagbabayad din yan ng tax. Yes, those are valid. Pero ang pinupunto ko dito sa classification na to is yung talagang ordinaryong Pilipino din sila na nagbabayad ng tax. Ang pino-point out ko ay yung mga high income employees at mga middle class. Sobrang nararamdaman nila yung pulso o nararamdaman nila yung ekonomiya. Pero hindi sila para sa akin hindi sila nababahala sa kung anong fluctuation ng mga bilihin. Siguro nababahala sila kasi sa gasolina. May mga sasakyan yung mga yan eh. Pero, ang gusto kong sabihin, sila kasi yung malaking magbayad ng tax. Alam mo, yung mga katrabaho ko dati, yung mga 5 years, 6 years na mga tenured na talaga ng mga empleyado, sobrang tataas na ng mga sahod nun. At umaaray sila every time na nababawasan sila ng tax. Kasi malaki yung tax when it comes to employee. At galit na galit sila sa gobyerno. Kasi nagbabayad sila, masakit sa bulsa, masakit siyang tingnan na nagbabayad ka ng maayos ng tax tapos hindi ina-allocate ng tama ng gobyerno. Kaya nilang may purchasing power sila. Talagang may sasakyan sila, may pangrenta sila, may mga bahay sila.
Pero ang ramdam nila ngayon ay galit. Talagang galit na galit sila. Akalain mo yon, bumibili ka. Normal Pilipino ka din, bumibili ka ng mga kailangan mo. May sasakyan ka, may bahay ka, may mga groceries ka, lahat. May pinapaaral ka. Lahat yun may tax. At nagbabayad ka pa ng tax kapag ma- mataas yung kita mo sa pagiging empleyado mo. At worst case, kapag negosyante ka, nagbabayad ka rin ng tax eh. Intentional mong binabayad. Kaya, alam, alam mo yung feeling na nagbabayad ka ng something pero hindi nagre-reciprocate sa'yo yung value ng binabayad mo. Ganun sila kagalit. At sa pinaniniwalaan ko, yung tatlong classification na sinabi ko ay yung pinaka-apektado sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Bakit ko ba sinishare to? Para sa akin, it's very important na maging aware tayo sa kung sino yung nagdurusa sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan maramdaman natin na hindi na makatarungan itong nangyayari ngayon. Alam nyo bang talagang wala na, dilubyong-dilubyo na yung sistema ngayon. At dapat maging aware tayo kung sino yung mga nagdurusa. Kasi hindi deserve ng mga Pilipino ang mga gantong nangyayari. Hindi natin deserve ng drama. Hindi natin deserve ang walang yang mga basurang batas na yan. Kailangan natin ang gumaganang ekonomiya. Kailangan natin ang maayos na sistema. Kasi nagbabayad tayo ng maayos. Kasi naging mabuting Pilipino naman tayo. Nagko-contribute naman tayo. Nasa sagad na tayo eh. Nasa punto na tayong sagad na eh. At kung ano mang magagawa natin to contribute sa ating bayan, ginagawa naman natin. Hindi naman tayo nagkulang bilang mamamayang Pilipino. Pero bakit gantong binibigay sa atin pabalik? Hindi natin deserve to. At kailangan nating malaman, kailangan nating pagtagumpayan. Ayusin natin yung ating mga kanya-kanya mga buhay at ating mga desisyon para tayo yung aayos sa sistema na bulok na sobrang tagal na ng Pilipinas. Huwag niyong sukuan. Maayos din to. Malapit na. Bye.